Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So, we have 25 item abstract reasoning sa videong ito. Test number 2 naman tayo, so ilalagay ko dito sa description ng videong ito yung test number 1. So, 25 item ito, pero kung napanood nyo ito sa ating FB page, hindi ito kumpleto. Ang kumpleto dito ay nasa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn. So again, kung nasa FB page naman kayo, ilalagay ko rin yung link sa description ay sa mismong mga comment yung kabuuan ng video ito. Anyway, let's do number 1. Which figure completes the series? Pattern lang ang hanapin natin dito. Ano kaya ang pattern na meron dito? So, huwag kayong mag-memorize ha kasi halos pariho lang yung mga figures ba, yung mga drawings dito sa unang mga test. By the way, 4 na test ito, na 25 items. So, nandito na tayo sa test 2. Yung score ko bali dito ay, yung una 23 lang yung score ko, 23/25. Tapos dito sa test 2 naman, 25/25 yung score ko. Pero yung isa dito, na-guess ko lang. Giniguess, dalawa ba yun na nag-guess ko lang, nahulaan ko lang. Kasi ina-apply natin yung elimination. Elimination will increase our chance of getting the correct answer. Kung pattern ang hanapin natin, meron tayong mga lines na nasa gitna. Parang wala akong makikita ang pattern, yung line na yan. So doon naman tayo sa magkabilaan, yung line, bali yung opposite niya. So meron tayong square dyan, yung ka-opposite niya ba? Nag-iisang square, yung ka-opposite, nag-iisang square, unshaded. Pero kung napapansin nyo, yung unshaded na square, counterclockwise. Counterclockwise ba? Ganyan. Counterclockwise, kaya nandito na siya. So counterclockwise, nasa right lower na siya. Counterclockwise, kaya nasa upper right. Counterclockwise, so dapat nasa letter B. Left upper dapat yung unshaded na square. So ito na yung sagot, letter B. Hanap pa tayo ng isa pa na pattern. Tingnan natin yung shaded. Yung shaded. Counterclockwise pa rin tayo, kaya nandyan. Counterclockwise, so nandito na siya. Counterclockwise, kaya nandyan siya. Counterclockwise, so therefore dapat nandito siya banda. Nasaan yan? Letter B pa rin. Next, number 2. Which figure completes the series? Doon tayo sa yung square or parang diamond na shaded. Counterclockwise tayo. So, counterclockwise, therefore, dapat itong letter A, C, at D. Eliminate natin si B. Isa sa titingnan natin, yung ini-eliminate nating letter B, siya ay kapareho dito yung line na yan, so malamang baka itong letter C. So anyway, eliminate na natin si letter B. Doon naman tayo sa mga lines. Yung line na yan, ang next ay napunta dyan. Mag-count tayo. 1, 2, 3. So, dapat nga dyan. 3, 3 step. 1, 2, 3. So, yung next, wait, pang-delete natin to. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3 pa rin tayo. 1, 2, 3. So therefore, 1, 2, 3. Kaya ganyan yung line na yan. At yan ay nasa letter C. Next. Which figure completes the series? Alternate yung shaded na side. Yung shaded ba? Alternate siya. So therefore, in-expect natin na nasa taas. Eliminate na natin si letter D. Elimination will increase our chance of getting the correct answer. Doon naman tayo sa mga square na to ba. Sa unang box, wala siyang square. Sa pangalawa, meron tayong isa.
Sa pangatlo may 2. Sa pang-apat may 3. So, 1, 2, 3. Dapat 4. Asan yung 4? Nasa choice letter A. Yan na yung sagot. Next, number 4. Which figure completes the series? So, yung unang figure natin versus dito sa pangalawang figure, mayroon tayong half line dito. Sa pangatlong figure, mayroon tayong full line dito pero nawala yung half. Okay? Nawala yung half. Therefore, ibig sabihin lang nito, kung maglalagay ang next ay mayroon tayong half sa pinaka-right. Then, sa pangatlo, instead na half, full na yan siya. So, ngayon sa pang-apat, merong ulit tayong half. So, therefore, i-keep lang natin ito. Malamang iikot yan. Ito naman yung full at ito ay wala. Nasaan yan siya? At yan ay nasa letter D. Diba? Napapansin nyo. Galing sa half. Wala. Tapos half. So, dapat wala ang next. Wala yan siya. Walang half line ba? Pero meron na tayong full line dyan na ikot counterclockwise. Next, which figure completes the series? So, ano kayang meron dito? Yung una, lahat sila ay alternate yung mga shaded na square. Sa pangalawa, ito naman yung meron tayong additional na unshaded. Then, next ay meron ulit tayong isa pang unshaded. So therefore, kung titingnan natin, counterclockwise yung mga na-unshaded na mga square. So kung counterclockwise yung mga unshaded na mga square, so therefore, ito naman, ang in-next ay, saan na ba yun? Ito, yan. Tapos ang ni-next niya ay yung nasa gitna. Now, ang tanong, paanong meron ng shaded dyan? So, isa dyan, yung mismong nasa loob ay umikot sila lahat counterclockwise. Lahat yung nasa loob, umikot siya. So ano kaya yung pattern? Kung papansinin natin ito, ikumpara natin sa lahat ng mga unshaded. Napapansin nyo ba na wala siyang linya? Okay? Ito lang ang walang linya ba na ganyan. Yan, meron kasing linya yan kung papansinin nyo. Walang linya yung isa. Itong walang linya, sa next na box nandito na yung walang linya. Sa pangatlo, nandyan na yan, naikot siya counterclockwise. Sa pang-apat, nandito na siya. So therefore, hanapin natin sa choices yung walang linya na dapat nasa baba na. Asa na yon? Nandito na sa baba yung mga walang linya. Eliminate na natin si letter C at si letter D. Again, elimination will increase our chance of getting the correct answer. Mamili na lang tayo sa A at B kung saan dyan sa dalawa. Now, since paikot tayo, doon naman tayo sa mga na-unshaded, na wala yung shaded ba? Diba? Magkatabihan siya na wala yung shaded. Then, ang next, okay, yung nawala yung shaded, yan na yung na-next. Yung pang-apat dito, ang ni-next niya ay yung nasa gitna. Therefore, dapat yung unshaded na matitira kung iikot natin ito counterclockwise, dapat ang matitirang unshaded ay yung katabi, yung shaded pala na dapat naka-black ang color ng square ay yung katabi sa ating yung ini-X natin na blue ba. So therefore, ang sagot dito ay itong letter B. Kasi isang ikot pa, ito naman ang magiging unshaded. So yung mismong katabi, ito mismong magkatabi, yan yung shaded part pa. So magkatabi, kaya letter B. Next, which figure completes the statement? Kapag ganito naman, ito yung analogy style.
So, kung anong meron dito, ganun din. Kung ano yung unang set, yung pattern sa unang set, dapat ganun din ang gagawin natin sa pangalawang set. Doon tayo sa itong ganito na style ba? Na parihong mga unshaded. Okay, naikot lang. Naikot lang counterclockwise. So, therefore, kung ito, sa next nito, ikutin lang natin counterclockwise. So, dapat nandito siya. Saan yan? At yan ay nasa letter C. Counterclockwise, once lang siya. Number 7, which figure completes the statement? So, meron na tayong video nito. Pero dahil inisa natin yung 25 item, ulitin pa rin natin. Which figure completes the statement? So, itong mga shaded na mga maliliit na mga square-square na yan, o tuldok ba yan, napunta sa gitna, nagiging unshaded. So, ngayon, kung ito ay slanting, dapat ang nandito ay unshaded. Unshaded. Kasi dapat opposite. Therefore, letter B ang sagot dito. Next. Which figure completes the statement? Again, kung anong nangyayari dito sa unang set, dapat ganun din sa pangalawang set. Sa unang set, di ba? Opposite yang dalawa. Kapag hindi opposite, eliminate na natin itong choice A and C. Tingnan nyo, hindi siya opposite ba? Eliminate na natin yan. Eliminate na natin yan. So, ang natitira na lang ay yung letter B at letter D. Meron tayong 50% chance of getting the correct answer. Sa natitira dito, yung B at D, pariho sila na yung mga lines ay nandyan, pariho silang dalawa. So doon lang tayo mag-focus kung saan hindi sila pariho. Yung isa ay nasa left, yung isa ay nasa right. So, nasa right or nasa left. Yung unang set, anong meron sa unang set? Nung naikot siya, okay? Nung inikot natin ba, kung iikutin natin yan, yung line na yan, dapat in-expect natin nandito yung square, pero bumaba siya. Otherwise, pwede naman nating i-count. Kung nandyan yung square, 1, 2, twice siya. So therefore, this will be 1, 2. Dapat itong letter B. Number 8, letter B ang sagot. Next. Which figure completes the statement? Tingnan na lang natin yung mga placement sa mga figures na nasa loob. Shaded. Counterclockwise yung shaded natin. So therefore, counterclockwise yung shaded. Dapat nandito banda. At yan ay nasa letter D. Tingnan natin yung iba. Yung parang tuldok na ito, counterclockwise. Kaya nandyan. So yung parang tuldok, counterclockwise, saan yan? At yan naman talaga ay nasa letter D. Sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. So kung nakita nyo na yung pattern, go na tayo. Next na tayo, number 10. Which figure completes the statement? Yung shaded na square na punta sa gitna. Unshaded na square mapunta sa gitna. So kung unshaded, dapat unshaded din, i-eliminate na natin si choice letter B. Isang line lang yan siya. So doon lang tayo sa isang line na, yung isang line na yan ay dapat meron ding isang line. Okay? Yung dalawang line, mayroong kakross ding dalawang line. So yung isang line, dapat may makakross din na isang line at yan ay nasa choice letter C. So next, which figure is the odd one out? So odd one out naman tayo. Dapat merong naiba talaga dito. So titingnan natin yung parang Y. Okay, ganito maghahanap. Parang Y. Tapos yung triangle niya ay nandito sa left side ng parang Y. Left side ni parang Y. Meron ulit tayong ganito na style na Y. Nasa left side pa rin ni Y. Isa pa yung parang Y, nasa left side yung parang triangle. Isa pang Y, nasa left side yung parang triangle.
So, okay siguro to. Pagdating dito sa letter E, yung Y na yan, nasa right side yung parang triangle. Siya lang talaga naiiba dyan. Letter E na. Sana na-gets nyo yung pattern. Which figure is the odd one out? Tingnan natin yung mga shaded versus unshaded. Meron tayong dalawang magkasunod na unshaded at shaded. So, si shaded nasa right, ito naman ay nasa left. Okay? So, ito magkasunod na unshaded at shaded. So, ito yung nasa left, okay? At ito ang nasa right. Yung magkasunod na shaded at unshaded, ito ang nasa left side ni shaded at ito yung nasa right side ni unshaded. Pagdating sa choice letter D, itong si unshaded, nandito na siya sa right side ni shaded. Tingnan natin si choice letter E. Si choice letter A, si unshaded, yung white square, ganun na lang, white square, at si black, nandito siya sa right, hindi siya right. Ito ay nasa left at ito naman ay nasa right. Sana hindi kayo nalilito dito, no? Ang sagot pala dito ay letter D. Paano ba? So, ganito ang gagawin natin. Hindi siya masyadong klaro. So, ito yung gawin nating left, ito yung right. Kung magkasunod ba sila. So, yung black square na yan dito sa white square or unshaded, so gawin na lang natin si white at saka si black. Si white ay nasa left side. Ito naman ulit, ito ay nasa left, ito ang nasa right. Paikot man siya. Kung paikot siya, okay, kung paikot ba siya, therefore, yung nasa gilid mismo, dito tatayo tayo sa gitna para sa pag-identify kung saan yung right at saka saan yung left. Isipin na lang natin na tatayo tayo doon sa gitna. Now, kung tatayo tayo doon dito sa gitna mismo, so ito ay magiging, yan yung left, yung shaded part, yan yung right. So, pareho si A, B, C. Maliban dito sa choice letter D, kung saan tatayo tayo sa gitna, ito ay nasa right side, yung unshaded. Ito ay nasa left side, yung shaded. Therefore, letter D, itong letter D ang naiba dito. Yan na yung sagot. Next. Which figure is the odd one out? Parihong merong linya lahat. Titingnan na lang natin yung opposite niya, yung magkabila dito. Ngayon titingnan natin yung mga square, yung pariho, yung hugis na square na shaded at unshaded. Magkabila sila. Ngayon, titingnan na lang natin kung alin ba ang naiiba. Ang naiiba lang ay itong letter B. Kasi sila lang yung parang naka-parallel together or naka-face together. Unlike sa letter A, C, D, E, naka-slant sila. Nandun sila sa magkabilaang corner. So, which figure is the odd one out? Letter B. Next, which figure is the odd one out? Okay, titingnan natin yung arrow. Focus kayo sa arrow. Saan nakatutok si arrow? Shaded. Ito, unshaded. Unshaded, unshaded, unshaded. Ang naiiba ay itong letter A kasi nakatutok siya sa shaded. Next. Which figure is the odd one out? So, i-count natin. Lahat, anong meron dito? Meron tayong walang mga square. May dalawang walang square. Yung iba ay meron. 4 na walang square. So, doon tayo sa mga shaded. Yung ka-opposite niya. Okay.
Yung line na yan, shaded, unshaded. Yung ka-opposite niya, shaded, unshaded. Saan ba kung mga shaded, unshaded? Yung mga nasa last part ba? Okay? Opposite. Shaded, unshaded. Shaded, unshaded. Okay? Next. Ito namang si letter B, shaded, unshaded din. Magka-opposite. Si letter C, shaded, unshaded, yung magka-opposite. Tingnan natin muna si letter E. Shaded at unshaded yung magka-opposite. Shaded, unshaded. Ngayon, itong si letter D. Siya lang talagang naiiba kasi yung ka-opposite niya pareho silang shaded. Yung ka-opposite niya parehong shaded. Ito ay parehong unshaded. So therefore, ito lang yung naiiba. Letter D. Next, which figure completes the series? So, kung titingnan natin yung mga shaded part, ito yung mga shaded. Sa pangalawa, dito naman sa naslant lang kunti. Then, sa pangatlo, dalawa na. In other words, i-add natin yung mga shaded. I-add natin yung mga shaded. Tingnan mo yun. Ina-add lang natin. So therefore, kung meron tayong tatlo dito, i-add natin sa isa dyan, meron tayong 4 na shaded. Dapat 3 at isa dito sa baba. At yan lang naman ang kapareho dyan. I-add lang natin. So, ang sagot dito ay letter C. Next. Which figure completes the series? Dito ako medyo nahirapan. I-count natin yung mga unshaded kasi mas kunti yung unshaded. 1, 2, 3, 1, 2, 3, at 1, 2, 3. Kung titingnan natin, para siyang letter C na naikot lang. Okay? Pero sa next, hindi kasi yan yung wala tayong makita sa next na set ba. So anyway, 3 pa rin yan siya. Kung titingnan din natin yung next, 5 yung next. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung 5 ito, lahat sila 5, pero wala akong makikitang pattern, as in, hindi ko makita yung pattern, nalilito ako dito. So, kung 5 sila, 3 ito, 5, so dapat, meron tayong, ang nandito ay 6. So, doon na lang tayo mag-focus sa 3 naman. Dapat 3 yung shaded. Kung 3 yung in-expect nating shaded, eliminate na natin si choice letter C. So ngayon, meron tayong choice A, B, D. So tinitingnan lang natin na parang iikot natin ito. Iikot natin. So dapat ang ini-expect natin kasi ay at least man lang ganyan yung mga shaded. So halos pareho si letter A at letter D. Ini-eliminate ko yung letter B. By the way, ito yung hinuhulaan ko. Sa letter A at letter D, tinu-choose ko si letter D. Sa answer key naman ito din naman yung sagot. So, kayo na, pwede nyong i-post ang video ito. Pwede nyong i-comment kung paanong letter D ang tamang sagot dito. By the way, nag-guess ko lang, which means elimination, ang elimination effective talaga. Kasi nag-eliminate ako ng letter C una, then letter B. So, ang natitira na lang sa atin ay yung A at D. Ngayon, hindi ko mahulaan, hindi ko mag-gets yung pattern, pero hinuhulaan ko sa dalawa. So, nakuha ko yung letter D. So, anyway, paki-explain na lang sa comment section kung paano bang letter D yung sagot. Baka meron lang akong hindi nakitang pattern dito. Okay. Next. So, effective pala yung elimination. Number 18, which figure belongs in neither group? Okay, meron din ganito sa unang test or yung unang part dito yung test 1. So, nasa test 2 na tayo. Paano ba which figure belongs in neither group? Ibig sabihin, hindi siya pwede sa group 1. Yung isang nasa
ano tawag dito, sa mga boxes na nasa choices, hindi rin siya pwede sa group 2. Neither. Choice letter A. Meron tayong triangle na pareho namang merong triangle sa group 1, group 2. Meron tayong parang diamond which is pareho namang meron sa group 1 and group 2. Tapos meron tayong circle. Si circle naman ay parehong nasa group 1 at group 2. So, itong letter A ay pwede ito sa group 1. At kung tutuusin, pwede rin naman ito sa group 2. Pero pagbasihan natin yung mga shaded. Isa lang yung shaded dito. So therefore, doon siya sa group 2 na tig-isang shaded. So itong choice letter B, meron tayong isang shaded. So malamang tingnan natin kung pwede ba siya sa group 2 kasi isang shaded. Meron siyang shaded na square at meron tayong diamond na nandito. At meron din, so group 2, wala nang, no need na i-explain. So pwede siya sa group 2, si letter B. Si letter C naman, dalawa yung shaded. So meron tayong diamond, circle, yung square pwede talaga siya dito sa group 1. Si choice letter D. Meron tayong shaded na square, which is yung shaded na square nandito kasi siya sa group 2 at wala yan sa group 1. Then meron tayong shaded na circle at yung mismong parang diamond na nandun sa group 2. Yung number of shaded ay nandito sa group 1. Yung group 1 kasi tig-dalawa yung shaded. Meron siyang dalawa. Therefore, ang sagot ko dito ay letter D at yan naman talaga yung sagot dito. Hindi siya pwede sa group 1. Although meron tayong dalawang shaded dyan, hindi siya pwede dyan dahil meron siyang square na itong square na to ay nasa group 2 lang. Therefore, which figure belongs in neither group? Wala sa dalawa. Ay choice letter D. Hindi siya pwedeng ilagay sa group 1, hindi siya pwedeng ilagay sa group 2. Next, which figure belongs in neither group ulit? Lahat dito sa group 2, tatlo. At merong isang shaded, meron ding dalawa. Lahat dito sa group 1, tig-dalawa lang yung mga shapes na nandyan or yung mga figures. Tig-dalawa, tig-tatlo naman sa group 2. Dito sa mga choices, ito lang kasing letter B ang 4. So, yan na yung sagot. Huwag na tayong magsayang ng oras kung bakit yung letter B yan yung sagot. Siya lang talaga yung may 4 na figures sa loob ng box na yan. So, ang sagot dito sa number 19 ay si letter B. Siya lang yung hindi pwede sa group 1 at group 2. Which figure is next in the series? Tingnan muna natin yung lahat ng nasa taas. May pattern ba yan siya? Parang walang pattern. So, doon tayo sa alternate. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Aba, may pattern. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Malamang 5 yung nandyan. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Pansin ninyo? 2, 4, 6. 2, 4, 6. So, dapat ito ay 2. Nasaan yan siya? 5 at 2. Letter C. Okay, 21. Which figure is next in the series? Doon tayo sa magkasunod. 5. Kasi kung ganyan lang, parang wala tayong makikitang pattern. So, magkasunod, doon tayo sa magkasunod. Saan may magkasunod dito? Medyo malayo yung magkasunod. 4. Then, ang next ay 3. 5, 4, 3. So, dapat ito ay 2. Alternate tayo tapos up and down pa. Ito ay 4. So, kung 4 yan, dito naman ay 4. Parehong 4.
So therefore, dapat ito ay 4. 2 over 4. Nasaan yung 2 over 4? At yan ay nasa letter B. Sa answer key naman ay letter B yung sagot dito. Next. Which figure completes the grid? Tingnan natin yung may mga kapareho. So, ito sila na opposite lang. Okay? Yan siya. Ito naman. So, lahat ng ito ay nandito naman sa baba. So, therefore, meron tayong kapareho nito. So, dapat ito rin. Dapat ganyan siya. So, ito namang nandito lahat ay ibaba lang natin dito. So, meron tayong vertical at slanting na ganyan. So, ito yung hanapin natin sa choices. At yan ay nasa choice, letter T. Next, which figure completes the grid? Lahat ng nandito, yung i-group natin ba? Pareho sila, pareho magkasunod yan. Okay? Pareho yung mga figures. Meron tayong mga parang diamond, magkasunod siya sa dito sa parang half moon. So therefore, kung magkasunod yan siya, ito namang another set, magkasunod sa shaded na diamond. So dapat shaded itong nandito, shaded na diamond. Magkasunod. So ano ba yung kasunod sa itong parang half moon na ito? So, nandyan yung shaded na diamond. Sa choices, meron tayong tatlong magkasunod. Sa grupong ito, ang kulang na lang ay yung circle. So ngayon, ito yung hanapin natin sa choices. Ito yung hanapin natin sa choices at yan ay nasa choice, letter A. Next, which figure is the odd one out? So meron tayong tigdalawang shaded, magkatabing tigdalawang shaded, okay? Tigdalawang shaded at yung nasa gitna ay unshaded, okay? So, tingnan natin kung meron tayong pattern makikita dito. Ito naman ay meron tayong dalawa magkatabi. Lahat niyan ay parihong dalawang magkatabi na shaded. Ito naman ay tig-isang shaded at yung nasa gitna naman ay meron tayong isang unshaded. Pareho lahat yan siya. Choice letter D, meron tayong dalawa. Pero sa next ay hindi na siya pareho, as in dalawa, hindi, walang pattern ang man nandito sa choice letter D. Wag na tayong titingin sa letter E, yan na yung sagot para hindi kayo maubusan ng oras. Choice A, pareho lahat. Choice B, pareho lahat. Choice C, pareho lahat. Si letter D lang talaga ang hindi. Tingnan natin si choice letter E, ha. So, meron tayong apat na magkasunod. Lahat yan siya, apat na magkasunod. Pareho. So, therefore, ang naiiba lang talaga ay si letter D. Next, again, wag na wag kayong mag-memorize ng sagot. Halimbawa, makakita kayo ng ganito ba? Which figure is the odd one out? Letter D yung sagot. Na hindi mo nyo man lang tiningnan kung ano bang meron dyan sa loob kasi maraming kalintulad nito, iba naman yung pattern na nandoon. So, dapat titingnan nyo kung ano ba yung pattern. Yung kabiseduhin nyo, yung paraan kung paano natin sinagutan siya. Kung paano natin hinanap yung pattern. Huwag kayong mag-memorize sa sagot nito kasi maraming kalintulad nito. Marami tayong mga ganito na yung ibang mga abstract reasoning natin na pwede nyo siyang hanapin which figure is the odd one out, tapos idugtong lang yung Leonalyn, tingnan nyo. Tapos isa pang idugtong nyo ay nilagyan ko kasi siya ng wheels ba. Yung ibang mga videos natin na katulad nito para kasi siyang wheels, di ba? So anyway, yan na yung naiiba dyan. Lastly, which figure is the odd one out? Ano kayang naiiba dito?
Yung malalaking square, okay, yung malalaking square ba, hindi sila pareho yung nasa last part man siya pero magkaiba ba, nasa left, nasa right. Ito ay nasa left, nasa right, nasa left, nasa right. Kung halimbawa naman, lahat ng ito ay purong shaded, purong shaded lang din naman si letter C. Okay, so hindi yan yung titingnan natin. Dalawang purong shaded. So ibang titingnan natin yung mga, doon tayo sa mga malalaking square. Ito ay nasa right, left. Okay, medyo pareho sila, right, left, right, left. Then, dito tayo mag-focus sa letter C at letter D. Alin kaya dito? Okay, kailangan keen observer tayo kasi ito, hindi siya talagang gitna. Hindi siya talagang gitna. Kung titingnan nyo, hindi talaga siya talagang gitna. Maliban lang sa choice letter D. Siya lang yung perfect na nasa gitna. Therefore, siya lang yung naiiba. Ang sagot dito ay letter D. By the way, lahat ng sinagot din natin dito ay pareho sa answer key. Kaya yung score ko dito ay 25/25. Yung isa nga lang ay giniguess ko. So, thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Paalala lang, kung napanood nyo ito sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn, yung kabuuan nito, titingnan nyo yung link sa mismong comment section. Ilalagay ko yung kabuuan ng videong ito na nasa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn. Thank you and God bless.